Okay, narito muli ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman. At doon sa mga bago sa aking YouTube channel, ito na ang channel na para sa inyo. Okay naman lalo tigit kung kayo na problema sa inyo mga firearms. Magtanong lang kayo. At please subscribe and share. Pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga videos. Okay, at doon sa mga naghahanap sa akin sa Pilipinas para magpagawa ng baril, ako po ay 20 years na nagtatrabaho dito sa Kuwait sa Mayadin Shooting Range bilang isang firearms instructor, gunsmith at ngayon ay isang consultant na. Ayan, at bago ako magpasalamat at bumati sa lahat ay gusto ko munang basahin ang katanungan ni Trians. Hindi ko masyadong ma-pronounce. Okay, sabi niya, Sir, ang baril ko ay reload ang iputok. Di makalabas ang basyo na ipit siya sa slide. Pag hardball, lalabas ang basyo. Ano ang problema, Sir, sa reload or sa baril? Yan, tinanong tayo kung problema ba ito sa reload o sa baril. Ang sagot ko ay pareho. At bago ninyo ako ibas, ay panoorin muna ninyo yung aking yung buong video. Okay, at bago yan, ako lang ay magpapasalamat sa lahat ng 32,200 plus na mga subscribers. Lalo tigito sa mga hindi nag-skip ng ads. Tayo po ay isang charity vlogger. May 6 na estudyante na tinutulungan, anak ng mga single parents. Tayo ay nakapagpatapos na ng mga anak, kaya tayo naman ay tumutulong sa iba. At ang kinikita natin sa YouTube ay itinutulong natin sa kanila. Yan, dahil lang kinikita naman natin dito sa ating kumpanya ay sapat para sa ating pamilya. Okay, at bibigyan natin ng pansin ang problemang ito. Ang sabi niya, pag ang bala ay reload, ay ganito nangyayari. Naipit ng slide, strobe pipe ang tawag dyan. So, kung hindi ako nagkakamali, ang pagtanggal niya na kinakarati lang. Ayan. So, ganun ang nangyayari. Pero pagka ang ipinutok niya ay full metal jacket, sabi niya hardball, full metal jacket yan, ay bakit okay naman, nag-eject naman at hindi naipit. So, ganito kasi yan. Yung iyong full metal jacket ay malakas. Yung iyong binala na reload ay mahina. Hindi naka-tune up yung bala mo sa recoil spring. Okay, ganito ang mangyayari diyan. Pag malakas ang let's say na kasi ang mga full metal jacket o yung mga tinatawag natin factory load, standard yan. Ang standard talaga na recoil spring ng 1911 ay 16 pounds. Okay, maliban lang sa mga combat, sa mga P+ na ginagamitan ng 18 pounds. So, pag yan ay tamang-tama dun sa 16 pounds. Ngayon, babalahan mo ngayon ng reload, na underload, ay di siyempre, magkakaproblema ka. Bakit ka mo pareho na may problema? May problema yung bala mo at may problema rin yung recoil spring mo. Kaya pareho lang ang sagot ko. Dapat kasi yung recoil spring mo ay tama sa lakas ng bala mo. Mapapansin niyo pag malakas ang bala mo, natural malakas ang sipa ng slide kasi may blue back yan. Blue back po ang nagpapatanggal ng bala, hindi po extractor. Kahit anong lakas ng extractor ninyo, kung hindi naman yan nakasagad, ibabalik lang yung basyo ninyo. O kung yan man ay kumawala kung umatras man yan at yan ay kumawala sa extractor, iikot lang yan dyan, oh. Lalo kung ang hawak ninyo sa baril ay malalay, yung tinatawag natin na malambot yung hawak ninyo, gaganon lang yan, oh. Gaganon yung baril ninyo, tapos pag open yan, tatambling lang yung basyo mo dito, tatambling lang yung basyo mo dyan. Pagkatapos niya, tatambling lang yan dyan at ipitin lang isang ganyan. Kasi nga, mahina yung blowback. Yung blowback niya ang mahina. Kasi nga, mahina yung powder, pakalagay ng powder mo ay
Hindi sapat do sa ano. So ganito yan. Kung ang gagamitin mo ay reload, magpalit ka ng 14 pounds na spring. At kung ang gagamitin mo naman ay itong factory load o yung full metal jacket, gumamit ka ng 16 pounds. So yan ang may problema. May problema yung bala mo, may problema yung recoil spring mo. Yun ang tama sagot diyan. Kaya pinipintasan nila na ang 1911 daw ay may bumabatangal. Kasi nga hindi kayo marunong mag-tune up, hindi niyo alam. Binasa ko ang history ng ng 1911. Kung hindi ako nagkakamali ay 10,000 rounds yung kanilang pinang-test fire dito noong 1910. Bago ito ilabas bago ito paggamit sa mga military. 2 araw nila itong tinisting. At ang sabi dun sa research ko ay na binasay, not even one single malfunction ay nangyari doon sa 10,000 na bala na yun. Ang ginagawa nila pag mainit na, o pag 100 na bala, mainit na, papalamigin nila yan. May pagkakataon na binubusan pa nila ng tubig para maubos lang yung kanilang at hindi nang malfunction. Bakit kanyo? Tama yung tama yung ginamit na bala at tama yung nilagay na spring ngayon, naglabasan na ngayon yung mga sinasabi natin na mga nag-experiment. Yan, nag-experiment. Kung ano-anong lalagay na spring. Maglalagay ng mga, nauso na yung mga reload. Ayan. Kaya nga pag bumili kayo ng isang set na spring, mayroong 5. Isang kit na spring. Hanggang 10, hanggang umpisa sa 18 pounds hanggang 12 pounds. Meron yan, mabibili kayo. Meron 3 lang ang mabibili mo sa isang kit na spring. 16 pounds, 14 pounds, at saka 12 pounds. Yan, makakabili kayo niyan. Merong 18 pounds din. Kaya nga maraming naglabasan na spring yan kasi marami na rin naglabasan na bala Kanya-kanya nang gawa ng bala So, ganun yan. Kaya kung kayo ay, lalo kung kayo shooter, ititimpla ninyo sa lakas ng bala yung inyong 1911 na baril. Okay? At para hindi nakakamero ng aberya. Sorry doon sa mga pumipinta sa mga 1911 Sorry doon. Disclaimer sa inyo. Hindi tama ang tune up ng inyong bala, lakas ng bala sa recoil spring. At yun namang iba, sasabihin naman nila na bumabatangal. Naglagay ba naman kayo ng semi-wad cutter? Hindi naman pang semi-wad cutter yung design ng barrel niyan. Pang bull. O di, tapos ay lead pa. Ay alam naman natin ang lead, malambot yan. Pag tumama sa kantuhan, dumidikit. So, hindi kayo nag-throating. Dapat i-throating ninyo. Kaya nga may throating. Kaya nga may mga lumabas na mga ramp barrel na. Kasi nga, ayan, ang dami na lumabas na mga modification ng 1911. Yung iba, ay pipinta kaya maraming pumipinta sa sa 1911 na kesyo ganun rin daw. So, kesyo ang baril nila ay maganda. Pipintasan. So, ako po ay die hard sa 1911. Okay, kaya pasensya na kanya-kanya tayo ng Hindi ko naman kayo pinipintasan doon sa mga baril ninyo. Lahat ng baril, ang sa akin, lahat ng baril basta original, maganda. Ang hindi lang maganda sa akin ay yung mga yari sa backyard. Dahil ako ay gumagawa niyan dati. So, ayan. Ang sagot ko dyan ay 2. May problema sa recoil spring at may problema sa bala. Ayun ang dyan. Recoil spring ang dapat yan. At minsan may problema rin sa paghawak ng baril. Kung nangyayari sa inyo yan, tatagan ninyo ang hawak ng baril. Tatagan ninyo. Huwag yung palamya-lamya. Kasi pagka gumaganon yung yan, tatambling lang yan. Kasi pagka nag-recoil niya at sumama yan,
kumbaga yung blue back niya ay nababawasan pagka pero pagka matatag ang hawak natin yan, parang nakagato, medyo maganda ang cycle ng bala niyan. Okay lang kung malakas ang ninyo, kung malakas ang bala ninyo at standard ang lakas ng bala ninyo. Kayang kayang italsik yan. Pero kung medyo minor load ang inyong bala, tapos malalay pa yung hawak ninyo, hindi pa matatag, doon magkakaproblema tayo dyan. So sana may natutunan kayo. At doon sa nagtanong, dapat dalawa ang iyong recoil spring. Kumuha ka ng 14 pounds o 12 pounds. Kinakalibrate yan, kumbaga. Yung bala mo, ikakalibrate mo doon sa recoil spring mo. Ganun talaga ang pag-ano. Ngayon, kung malakas naman ang bala mo at may ng spring mo, ay ramdam mo naman yung bagsik ng recoil naman, para kang kinakarate naman dito niyan. Mararamdaman mo rin yun. Lalo kung ikaw ay sanay humawak ng mga baril. So ayan, dapat talaga yan naka-tune up. Lagi kong sinasabi, para maiwasan ninyo mga malfunction, i-tune up ninyo yung lakas ng bala ninyo sa recoil spring ninyo. Maraming tanong sa akin yan naumay na nga ako sabi naman ninyo, hindi naman kayo naumay sa mga sagot ko okay lang. At least nabibigyan ko ng kasagutan, kahit paulit-ulit tayo, walang problema sa akin. At basta mabigyan ko lang kayo ng kasiyahan at kasagutan. Okay, maraming salamat sa inyo at God bless us all. Thank you very much.